Noong unang panahon, may isang kaharian na tinatawag na Brabania. Ito ay pinamumunuan ng isang hari na nagngangalang Haring Fernando. Siya ang asawa ni Reyna Valeriana at sila ay may 3 anak, si Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Si Haring Fernando ay hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang magandang pamamalakad sa Brabania. Ngunit isang gabi, bigla siyang binangungot at ito ang naging dahilan ng malubhan niyang karamdaman. Ano nangyari, mahal ko? Si Don Juan, ating anak, may 2 lalaki. Hinulog siya sa balon. Simula noon, hindi na naalis sa isipan ni Haring Fernando ang kanyang panaginip at ito na ang naging sanhi ng kanyang karamdaman. At dahil sa kanyang malubhang karamdaman, ipinatawag na rin ni Reyna Valeriana ang manggagamot. Ito na po ang manggagamot, Reyna Valeriana. Ipatawag ang manggagamot. Ngayon ay pumasok na rin ang manggagamot kasama ang 3 prinsipe. Ang sakit ng hari malubha at maselan. May lunas pa ho ba sa sakit ng ating ama? Huwag kayo mawala ng pag-asa. Kailangan lamang niya marinig ang awit ng ibong Adarna upang siya'y gumaling. Saan ko bumahanap ang ibong Adarna? Sa bundok Tabor, kung saan andun ang puno ng Puertas Platas. At dahil siya ay sobrang nanghihina na, siya ay nanghingi ng tulong sa kanyang 3 anak. Don Pedro, ikaw ang nakakatanda. Maaari mo bang huliin ang ibong Adarna para sa akin? Susunod, ama. At doon na nga nagsisimula ang paglalakbay ni Don Pedro. Dahil sa layo, umabot ng 3 buwan si Don Pedro sa paglalakbay. Narating niya rin naman ang bundok Tabor sa kabila ng paghihirap. Nang nakarating na siya sa Piedras Platas na pinaroroonan ng ibong Adarna, nagtaka siya kung bakit wala sa mga grupo ng ibon na lumilipad ang dumadapo sa puno. At habang iniintay niya ang ibong Adarna, bigla siyang nakaramdam ng antok kaya naman siya ay humiga sa tabi ng puno at nakatulog. Dumating na ang ibong Adarna, ngunit hindi ito nasilayan ni Don Pedro. Nakagawian na ng ibong Adarna ang pagdumi katatapos ng kanyang awit. Ang dumi nito ay nagagawang bato ang mga bagay na mapapatakan nito. Kaya naman na matapos niyang umawit, dinumihan niya si Don Pedro at ito ay naging bato. At dahil hindi pa rin nakakabalik si Don Pedro sa Brabania, ang sunod na inutusan ng hari ay ang kanyang pangalawang anak na si Don Diego. Siya naman ay naglakbay ng 5 buwan. Siya rin ay dumaan sa maraming pagsubok. Hindi rin naman nagtagal nakarating na siya sa bundok Tabor at umakyat sa kabundukan kung nasaan ang Piedras Platas. Kagaya ng kanyang kuya, siya rin ay nagtaka kung bakit ni isang ibon na kanyang masisilayan ay walang dumadapo sa puno. Naisipan muna ni Don Diego na mamahinga sa tabi ng puno. Di rin nagtagal siya ay nakatulog at dumating na ang ibong Adarna at ito ay hindi niya rin nasilayan. Matapos umawit ng ibong Adarna, naging 2 na ang bato na masisilayan sa tabi ng puno. Dahil hindi na nakabalik ang 2 magkapatid, lumala ang sakit ng hari, ngunit nanghihinayang pang utusan ni Haring Fernando ang kanyang bunsong anak na si Don Juan, dahil ayaw niya na rin itong mawalay sa kanya. Ama, hindi ko na kaya kayong nakikita sa ganitong kalagayan.
Maaari niyo po ba akong pagpuntahin sa bundok ng Tabor? Don Juan, wag. Ikaw lamang ang natitira sa akin. Sa ayaw at sa gusto niyo ay ako'y pupunta. Sige, naway magtagumpay ka. At dito na nga rin nagsimula ang paglalakbay ni Don Juan. Ngunit hindi siya kagaya ng dalawa niyang kapatid. Umalis siya na may 5 tinapay lamang na baon at kada isang buwan lamang siya kumakain. Nakalipas na ang 4 na buwan, iisang tinapay na lamang ang natitira sa kanya. Habang naglalakbay, may nakasalumuha siyang isang leprosong matanda. Maaari mo ba kabigyan kahit kaunting pagkain? Nabigotin na kasi ako. Ito po. Maraming salamat, iyo. Ano ba bakit mo dito, Ginoo? Ang aking ama. Ang aking ama ay may malubhang sakit. At ang lunas lang sa kanya ay ang ibong Adarna. Mukhang delikado yung gagawin mo, Ginoo. Ngunit malubha na ang kanyang sakit. At saka nawawala ang aking 2 kapatid. Kaya ako nahanap ang ibong Adarna at aking mga kapatid. Malayo pa ang lalakbayin mo, Ginoo. Hindi na pinansin ni Don Juan ang matandang leproso at tuloy-tuloy siyang maglakbay para makita ang pangalawang ermitanyo. Mag-ingat ka, iho! Teka lang, parang may tinakita ko kanina. Ano bang pakay mo dito, Ginoo? Ang ibong Adarna. Maaari mo ba akong matulungan kung saan ito mahanap? Parehas na sila ng sinabi ng leprosong matanda na delikado ang binabalak ni Don Juan. Ngunit ito pa rin ay tinulungan ng ermitanyo. Nagbili ng ermitanyo kay Don Juan kung ano ang mga dapat niyang gawin habang umaawit ang ibong Adarna. May iniabot na dayap ang ermitanyo kay Don Juan dahil ito ang makakatulong sa kanya upang mapigilan ang antok habang umaawit ang ibong Adarna. Siya rin ay may ibinigay na gintong lupit upang mahuli ito. Nakarating na rin ang ibong Adarna at sinunod ni Don Juan lahat ng bilin sa kanya ng ermitanyo. Matapos noon ay nakatulog na ang ibong Adarna at ito ay hinuli ni Don Juan. Nang matapos iyon, tinulungan ng ermitanyo si Don Juan na gawing tao muli ang kanyang 2 kapatid na naging bato. Habang sila ay pabalik na sa Berbanya, biglang pinagtak sila ng 2 si Don Juan at iniwan ito sa kagubatan. Dala-dala nila ang ibong Adarna. May tumulong naman ulit kay Don Juan na ermitanyo upang siya ay gamutin at siya naman ay dali-daling bumalik rin sa Berbanya. Sa wakas, Don Juan, nakabalik ka na. Nang makabalik si Don Juan sa kaharian, ang ibong Adarna ay naging masigla at umawit na sa hari. Nais ng madlang hirap, kamatayan ay hinamak, sa utos mo ay tumupad. Ipinaparinig ng ibong Adarna sa kanyang awit kung ano ang ginawa ng 2 magkapatid kay Don Juan. Nagalit si Haring Fernando sa 2 niyang anak, ngunit sabi ni Don Juan na ito'y patawarin niya na lamang. Matapos noon ay ipinabantay ni Haring Fernando ang ibong Adarna sa 3 niyang anak. Isang gabi, binabantayan ni Don Juan ang ibong Adarna, subalit pinakawalan ito ng kanyang kuya na si Don Pedro dahil hindi pa rin nawawala sa kanya ang inggit. Pinahanap ni Haring Fernando kinabukasan sa 2 kung nasaan si Don Juan. Nang makarating sila pareho sa bundok Armenia, doon nila nakita si Don Juan. Nang silang 3 ay magkasama na, nagpasya silang maglakbay upang mahanap ang ibong Adarna. Subalit habang sila ay naglalakbay,
may nakita silang isang balon. At dahil hindi nakababa ang dalawang kuya ni Don Juan, siya ang nagpasya na bumaba doon at tignan kung ano ang nasa ilalim. Nang siya ay makababa doon, nakita niya ang isang kaharian. At nang nililibot niya ito, may nakita siyang isang prinsesa at nabihag siya nito. Nakakahanga ang iyong kagandahan, Jenny. Sino ka? At ano ang iyong pakay? Pasensya na, ako ay nanggaling sa itaas. Nakakahanga ang iyong mukha. Ang tatamis na iyong mga sinasabi. Ngunit ayoko. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot na. At nagpasya si Don Juan na pakasalan si Doña Juana. Ngunit kailangan niya munang talunin ang nagpapantay dito na higante. At nang matalo ni Don Juan ang higante, sinabihan siya ni Prinsesa Juana na kailangan niya munang sunduin ang kanyang kapatid na si Prinsesa Leonora dahil hindi niya ito pwedeng iwan doon. Pumayag naman si Don Juan para kay Prinsesa Juana. Subalit nang makarating siya kung nasaan si Prinsesa Leonora, siya ay nabiyag din sa kanyang kagandahan at nakalimutan na si Prinsesa Juana. Napakagandang dalaga. Sino ka? Bakit ka na pa rito? Narito ako para iligtas ka, prinsesa. Ginoo, hindi mo ba alam na nanganib ang buhay mo dahil sa nagbabantay sa aking sempente? Mapanganib man, ngunit ikaw ay aking paglilingkuran. Matapos ng kanilang pag-uusap, iniligtas na ni Don Juan si Prinsesa Leonora mula sa serpenteng nagbabantay sa kanya. At nang matalo ni Don Juan ito, sila ay bumalik sa itaas ng balon. Subalit may nakalimutan raw si Prinsesa Leonora sa ilalim ng balon. Kaya naman bumalik si Don Juan doon. Ngunit pinutol ng kanyang kuya na si Don Pedro ang lubid kaya naman hindi na siya nakaakyat muli. At doon na nila dinala ni Don Diego ang dalawang prinsesa pabalik sa Brabania. At dahil sa pagputol ng lubid ni Don Pedro, nagtama ito ng sugat kay Don Juan. Ngunit dumating ang isang mahiwagang lobo na alaga ni Prinsesa Leonora at pinagaling niya ito. Si Don Juan ay nagsimula na muling maglakbay pa uwi. Ngunit siya ay may nakasalubong at ito ay ang ibong Adarna. Inawitan siya nito na pumunta sa Reino de los Cristales para kay Maria Blanca. Dali-dali niya naman itong sinunod at siya ay nagsimulang maglakbay. At dahil hindi na nga bumalik si Don Juan, si Doña Leonora ay nagsimulang magdalamhati at ikinulong niya ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid at lalabas lamang kung si Don Juan na ang kakatok. Ngunit kada bubuksan niya ang pinto, si Don Pedro ang kanyang masisilayan. Ako naman ang narito para sa iyo, prinsesa. Subalit ang gusto ko si Don Juan! Patuloy pa rin na hinihintay ni Prinsesa Leonora ang pagbabalik ni Don Juan. Ngayon, habang naglalakbay si Don Juan, may nakasalamuha siyang isang ermitanyo upang pagtanungan niya ito kung nasaan ba ang Reino de los Cristales. Nagpadala ng isang agila ang ermitanyong ito at sinabi na ito ang magdadala kay Don Juan sa Reino de los Cristales.
Nang makarating na si Don Juan sa Reino de los Cristales, agad namang bumungad ang kagandahan ni Maria Blanca sa kanya. Wala nang iba, ikaw ang panalangin na makasama hanggang Napakagandang dalaga. Kaagad namang tinanong ni Prinsesa Maria Blanca kay Don Juan kung ano ba ang pakay niya roon. Sinabi naman ni Don Juan na paglilingkuran niya si Prinsesa Maria Blanca. Handa namang ipakilala ni Maria Blanca si Don Juan sa kanyang uma. Ngunit bago pa man sila pumunta roon ay sinabihan na ng prinsesa si Don Juan kung ano ang dapat niyang gawin. Ang bawat utos daw ng kanyang ama ay dapat tanggapin na lamang ni Don Juan. Ngayon ay magkasama na silang pumunta sa ama ni Maria Blanca upang mag-usap. Nang makarating silang dalawa doon, kaagad na kinausap ni Don Juan si Haring Salermo at nagkaroon siya agad ng pagsubok upang mapabihag ang ama ni Maria Blanca. Sa bawat utos ni Haring Salermo, si Maria Blanca lahat ang gumagawa. Matapos ang ikahuling utos, wala nang magagawa si Haring Salermo, kaya hinayaan niya na lamang ang kanyang anak na si Maria Blanca na sumama kay Don Juan. Ngunit hindi niya ito napigilang habulin, kaya naman hinabol niya ang mga ito. Ngunit gumamit ng mahika si Maria Blanca upang mapatigil ang kanyang ama. At doon na nagsimpa ang kanyang ama na sana'y makalimutan siya ni Don Juan at iba ang pakasalan. Nang nakabalik na muli sila sa Berbanya, iniwan muna ni Don Juan si Maria Blanca sa labas upang makipagkita sa kanyang mga magulang. Nangako si Don Juan na babalikan niya si Maria Blanca at pumasok na sa loob ng kaharian. Naging masaya naman ang pagsalubong ng kanyang mga magulang sa kanya. Sobrang ikinatuwa rin ni Prinsesa Leonora ang pagbabalik ng kanyang minamahal. Sinabi ni Prinsesa Leonora kay Haring Fernando na ang tunay na kanyang iniibig ay ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Kaya naman silang dalawa ay nagpakasal. Ngunit biglang pumasok si Maria Blanca na may daladalang presko. At doon ipinapakita ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa. Kaya naman wala nang magagawa si Prinsesa Leonora kundi pakasalan ang nakatatandang kapatid ni Don Juan na si Don Pedro. ganda, maririnig pa ba ang tahaking mag-isa kahit wala ka na? Baka walang kailanman laging tamis ng pagsasama na sana hanap-hanap sa dalawa. Ako na lang ang natira. Sana'y magpita piling mong kailan na maririnig pa ba ang tahaking mag-isa kahit wala ka na. Kada ka, tanga mo, lupay-pay, oh. Uy! Tinatanggapin mo siya bilang kabiyak ng iyong puso. Opo, boss. Oh, ayan. Titig. Wala. Parang kamukha nito kanina yung nakita. Sabi niya, manghingi na naman ng palisay. Yun na. Okay na! Yuyuko ka na, Leonora! Pag nag-15 seconds. Huwag kang gumano na ilan. Buhay hanggang sa... Sino ka? Bakit ka na pa rito? Siyempre, tatlong magkapatid, hinahabol yung ibong Adarna.
Uy. Ano yan? Sige, maglakad ka lang! Hawa ka. Tignan mo puno. Tapos, sa ibang gilid, dun ka sa isang gilid. Upo. Tapos, wait lang. Antayin mo yung ibon. Makakatulog ka na. Okay, go. Ano ba yan? Walo. Ingat ka, iho.